Modus ng riding in tandem. Mainit na naman ngayong magpapasko. Tulad ng video na ito na sa isang iglap, mabilis nilang napagnakawan ang mag-asawang katatapos ng mamili. Sa isa pang kalsada sa Maynila, nakunan din ng kamera ang isa pang modus ng ilang nananamantala. Ang bangga budol modus. Kung saan kunwaring mababangga ang isang suspect at bibiktimahin ang motorista. Hindi siya kilala. May video ko. Dapat may video ka. Ayan o, may camera ako. Maging sa online, laganap din ang mga scammer tulad ng mga peking website at peking seller. Ngayong holiday season, iba't ibang klase ng modus ang naglipa na, lalo na sa mga matataong lugar. Ingatan po ang inyong mahalagang gamit at maging alerto po. Gaano kahanda ang mga otoridad para maiwasan ang pangbibiktima ng mga mambubudol, manloloko at iba pang sindikato? Sa closed-circuit television o CCTV footage nakuha sa loob ng isang tindahan sa Bislig, Surigao del Sur, makikita ang paggalaw ng mga istante at pagbagsak ng mga paninda nang yanigin ng magnitude 7.4 na lindol ng ilang bahagi ng Mindanao. Oh my God! Nabalot naman ng takot ang mga guest ng isang hotel sa Tagum City, Davao del Norte. May ilang nagtago sa ilalim ng mesa. Habang ang iba hindi na iwasang mataranta. Makalipas ang ilang araw, niyanig naman ng magnitude 5.9 na lindol ang malaking bahagi ng Luzon. Ang ilang lugar na nasa ibabaw ng active fault sa Luzon, makikita ang malalang epekto ng pagyanig ng lupa sa mga nakalipas na taon. Nag-advise na siya, alis na kayo. Itong amin ay lulubog, tataas yung kabila. Magkakaugnay ba ang nangyari mga lindol sa bansa? Handa ba ang response team ng gobyerno sakaling mangyari ang kinatatakutang The Big One? Snatching, salisi, budol-budol at bangga modus. Ilan lamang yan sa mga krimen na ayon sa PNP ay dumodoble kapag papalapit ang Pasko. Pero ayon sa pulisya, nag-iiba rin ang modus ng mga sospek. Tulad na lang ng snatching incident na ito na nangyari sa Binondo, Maynila nitong nakaraang Nobyembre. Sa closed-circuit television o CCTV, nakuha noong November 2 sa Binondo. Makikita ang mag-asawang naglalakad, bit-bit ang kanilang mga pinamiling grocery. Hagip din sa video ang isang lalaki na nakatago sa poste katabi ng isa pang lalaking sakay ng motorsiklo. Maya-maya pa, sumunod ang dalawang lalaki sa mag-asawa. At agad, hinablot ang pitaka ng babae. Ang snatcher, mabilis na sumakay sa nakaabang na motorsiklo. Diba, kung mapapansin niyo po dito, nakaabang na po sila. Talagang spotted na nila yung victim. Ito na yung getaway kagad nila. Ayan po. Bigla niya pong aabutin niya. Ayun. Sabay pong takas po. Papunta po ng Binondo. Mabilis namang tumakas sa mga suspect. Pero bumangga ang sinasakyan nilang motorsiklo sa mga sasakyan sa isang kalsada. Dito na nakipaghabulan ang mga suspect sa mga rumisponding barangay. Dito sila nagtakbuhan hinabol sila Meron kasing isang rider. Yung rider na yun ang sumisigaw. Snatcher. Hanggang nahuli na din namin. Tininover namin sa pulis, nagpatawag na ako ng pulis. Ayon sa May 6 Police Station 1, 19,000 pesos ang laman ng pitaka na hinablot ng mga snatcher.
Ang problema, dahil naisoli ang pera, hindi na raw nagsampa ng reklamo ang mag-asawang biktima. Pagkakuha niya ng pouch, nakita niya na kumpleto naman, walang kagad po siya ng interest na mag-file po ng complaint sa mga suspect po. Kaya kahit caught on cam ang pagdanakaw ng dalawang suspect, agad din silang pinalaya. Unang-una kasi po sa inquest, kailangan po yung complainant po para ma-file po yung complaint sa mga suspect. Pag wala pong complainant, nawawalan po kami ng holdings po sa mga suspect at bawal po yun. Kailangan po namin silang i-release kahit po ayaw po namin. Sa pagsisiyasat ng PNP, ang mga nahuling suspect, kilalang snatcher sa lugar. At lumalabas na nahaharap din sila sa iba pang mga kaso. Actually, yung laman po ng ng warrant ng tig-isang suspect natin, yung dalawa po na yun. Isa po ay robbery. Yung ng hablot ay may kaso po talagang robbery sa Santa Cruz po. At yung isa naman po yung driver, meron po siyang warrant sa kasong 9165 sa drugs po. Nakalaya rin sila sa ibang kaso matapos makapag-bail. Ang ganitong mga kaso ng pagnanakaw at iba pang modus ang mahigpit na binabantayan ng PNP ngayong Christmas season. Nakasama kami sa pagpapatrolya ng May 6 Police Station 1. Mahalaga po ito ma'am dahil po para maiwasan yung krimen, lalo na po nalalapit po yung Kapaskuhan, marami pong namimili dito sa Binondo area. Sunod naman nilang pinuntahan ng isang establishment na tindahan ng mga ginto. Kami po ang kapulisan ng Maysik Police Station na laging nagpapaalala. Ingatan po ang inyong mahalagang gamit at maging alerto po. At iwasan po natin ang magkumpol-kumpol. Actually, pagpasok pa lang ng bare months, ma'am, nagdodoble na po kami ng effort, ma'am. Police visibility, police presence, lahat po ng anti-criminality program ng MISIC po, talaga pong doble kahit po kami, ma'am. Pero hindi lang ang mga mamimili ang nabibiktima ng iba't ibang klase ng modus. Dahil maging ang mga nasa gitna ng kalsada, target na rin ng mga manloloko. Maraming insidente na ng bangga modus ang navideohan. Pero kakaiba ang insidenteng ito. Dahil dito, hindi lang nag-iisa ang suspect, kundi may kasabwat siyang grupo. Mabuti na lang, nakuna nito ng 360 camera. Nito lang December 2, habang binabaybay ng rider na si Andrew Ong ang kahabaan ng Tayuman sa Maynila. Isang matandang lalaki ang makikitang papatawid ng kalsada. Kaya agad niyang binusinahan ng matanda. Pero maya-maya pa, paglagpas ng motorsiklo ni Andrew, bigla na lang tumumba ang matanda na parang nasa gasaan. Ito po yung matanda na biglang tatawid. Kahit na bumusina ako, tuloy-tuloy pa rin siya sa pagtawid niya. Then, piniga ko na lang yung brake kagad ng pakanan para makaiwas ako sa kanya. Yun nga lang, pag nireview natin yung video, nung bigla akong lumingon sa kanya, doon ko na siya naaktuhan na hihiga talaga, kahit hindi ko siya tingnan. Pero laking gulat na lang daw niya nang dumating ang grupo ng mga lalaki at agad siyang pinalibutan. Hindi siya kilala. May video ako. Dapat may video ka. Ayan o. Mapapansin nyo po, ayan na. Naglalabasan na sila isa-isa. Ayun na, mayroon ng isa na nagpahinto. Ayan na. Ayun na sila lahat. Bigla na ang dami ayun. Ang dami nila dito. May camera ako. Nang mapalibutan na ng mga lalaki si Andrew, agad tumayo ang matandang lalaki. Para na kaming pinagkumpulan dito nung oras na yun. Ang masama, ma'am, kung may cellphone ako dito, kasi tingnan mo, yung tingin ko wala sa wala sa mga gamit ko dito eh. Tapos, sigurado, merong papasok dyan na isa. Sabi ng Manila Police District o MPD, posibleng modus operandi ng mga lalaki ang tinatawag na bangga budol modus, kung saan kunwaring mababangga ang isang kasabwat. Pagkatapos ay kukuyugin ng biktima at dito na raw bubudulin at kukunan ng pera ang biktima. Ang purpose lang nun, ma-pressure ka at bumigay ka. Kasi pagka ganun kasi kalimitan ng mga motorista natin, ayaw nang maabala, ayaw nang magpaimbestiga. Doon na lang sa mismong on the spot, nagbibigay sila ng pambayad doon sa mga
damages. Hindi nila alam na sila ay nabibiktima ng isang scam. Yung oras na yun, nagsisigawan na talaga lahat eh. Hindi man narinig doon sa video ko, pero sigurado yun. Kung makikita na yung mga itsura na yun doon, sigawan na talaga yun. Gusto nila na talagang aminin ko yung na nabangga ko yung tao. Tapos, doon na sila lalapit unti-unti. Mabuti na lang daw at nakuha na ng kamera ang buong pangyayari para mapatunayang hindi nabangga ni Andrew ang matanda. Tumigil lang daw ang tensyon sa mga oras na yon nang sabihin ni Andrew na ipopost niya ang video sa social media. Popost ko kayo! Nung oras na yun, talagang wala akong balak na tulungan sila. Kasi marami din tayong napapanood na merong nabangga. Tapos tinulungan ng rider. Tapos meron biglang may tumakbo sa motor nila. Tinakbo na yung motor kagad. Pinuntahan namin ang lugar sa Tayuman. Pamilyar po kayo kay tatay po? Dati yan na po, dumadaan-daan. Pero hindi ko na po siya nakita. Nahanap naman namin ang ilang tricycle driver na rumisponde sa matanda. Pero paliwanag nila, hindi raw nila kilala ang matandang lalaking nahagip sa video ng rider. Ang iniisip namin, siyempre matanda, tutulungan. Hindi ko namin kilala, bigla nga hong nawala eh. Ngayon, asama pa pala na nangyari. Pag talagang actual at may nangyari, walang makagalaw kasi pinagbintangan ka agad ng negative eh. Di ba? Matapos mag-viral ang video sa social media, apektado raw ang kanilang biyahe dahil sa pag-aakalang kasabwat sila sa bangga modus. Sabi ng PNP, binabantayan nila ngayon ang lugar para walang mabiktima ang mga sospek. Noong 2022, nakapagtala ang Philippine National Police o PNP ng 36,806 na kaso ng Christmas-related crimes, kabilang na ang robbery, theft at pagsisirkula ng peking pera sa publiko. Pero ang mga modus hindi lang sa kalsada pwedeng mangyari dahil ang mga kawatan nasa online na rin. Ang burger shop na ito sa Santa Rosa, Laguna, na biktima ng fake order at na-scam ng 13,000 pesos. Ang modus, mag-o-order sa page ang scammer at magpapanggap na nasa ibang bansa ang scammer. At kunwaring mag-o-order ng pagkain para sa pamilya dito sa Pilipinas. At kapag nagpadala na sila ng payment link ng isang money transfer company, sasabihan na nila ang biktima na mag-send ng one-time password o OTP. Dito na nila nakuha ang laman ng kanyang mobile wallet na 13,000 pesos. Babala ng mga otoridad, huwag basta-basta ibibigay ang OTP sa kahit kanino. Ang OTP po o one-time password, yun yung second layer of protection natin. Kahit malaman ng magnanakaw yung password natin, pag yung OTP nakatago pa rin sa atin, inaalagaan natin yung OTP natin, hindi natin binibigay basta-basta, protektado po tayo. Kaya pag mayroong nang hingi ng OTP, kahit bangko pa yan, o kahit nagsasabi na bangko sila, huwag na huwag ibibigay yung OTP. Nito lang nakaraang linggo, inilabas ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang 12 scams of Christmas o mga scam na laganap ngayong holiday season. Kabilang na rito ang fake shopping websites, fake online sellers, fake Christmas gift card scams, at iba pa. Sa isang pag-aaral na inilabas ng Asia Scam Report 2023, Pilipinas ang nanguna sa may pinakamataas na shopping rate scam sa 11 bansa sa Asia. Kaya paalala ng DICT, bag-ingat lalo na kapag masyadong mura ang presyo ng mga ibinebentang produkto o serbisyo. Red flag din kung humihingi agad ng pera ang kausap. Siguro hindi sa mga legit shopping applications lang mamili para sigurado ang transaksyon. Sa ganitong season, naglabasan ang mga manloloko at kawatan. Bukod sa pag-iingat ng publiko, mahalaga ring mapalawak ang police visibility para mapigilan ang paglaganap ng anumang krimen. Ingatan po ang inyong mahalagang gamit at maging alerto po. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporters Notebook.
2019, ang unang makilala ng Reporter's Notebook si Lloyda Texon na nakatira sa Barangay San Francisco, Binyan City, Laguna. Makikita na noon ang mga bitak sa tinitirhan nilang bahay na lumabas matapos ang malakas na lindol. Pagkatapos ng 4 na taon, binalikan namin siya. Mas lumala na ang bitak sa bahay. Lumindol lang malakas, ayan po siya, bumagsak siya. Tapos po nung bumagsak, pinagawa namin, ayan naman. Umulit uli, ayan na yung nangyayari. Ito naman, unti-unting bumababa talaga. Sa ngayon, bumaba na rin ang lupa, maging sa likod ng bahay ni Lloyda. Maging ang ibang bahagi ng bakod, unti-unti na ring nagkaroon ng mga bitak. Basta't nabutas siya, bumababa yung lupa. Lahat yung butas na yan. Tapos yan, yung pader na yan, pabagsak na rin pati yung doon. Bitak din yan, bitak din doon. Pananahi ng mga kurtina at seat cover ang pinagkakakitaan ng pamilya ni Lloyda. Taong 2015, nagkataong isang taga-Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang naging customer niya. Napansin niya po. Sabi niya, ba't ganyan yung pader niyo? Dito na nalaman ni Lloyda na nasa ibabaw ng isang aktibong fault ang bahay nila. Nag-advise na siya, alis na kayo. Itong amin ay lulubog, tataas yung kabila. Paglabas ng bakura ni Lloyda, makikita mga bitak at pagbaba ng bahaging ito ng kalsada. Bahagyang Binyan City at ang Barangay San Francisco sa dinaraanan ng West Valley Fault System. Isa ito sa 2 major active fault segment ng Marikina Valley Fault. May haba itong 100 kilometers at bumabagtas sa Metro Manila at mga probinsya ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna. Ang ilan pang bahagi ng kalsada sa subdivision kung saan nakatira si Lloyda, apektado ng paggalaw ng fault. Ilang bahay na rin ang nasira at inabandona. Nung araw, may nakatira dito. Isang pamilya sila, hindi pa ganyan yan, maayos pa. Sometime in 2015, nakita na nila siguro may crack doon sa may bandang kusina. Inabandona na nila to. Hanggang sa naging ganyan na, nakita mo yung mga crack ng mga ano. Kung mapapasok sana natin yung loob ng bahay na yan, talagang maraming crack. Hindi na kayang tirahan. Nagpakalat na rin ng barangay ng mga tarpaulin na may mapa ng fault at mga numerong maaaring tawagan sakaling magka-emergency. May active fault marker din na inilagay ang Binyan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang PHIVOLCS naman naglagay ng mga instrumento sa lugar para malaman at masukat ang nagiging paggalaw ng lupa. Tuwing 6 na buwan, pumapasyal sila dito para i-check ang baba ng lupa. Kaya dito nila nilagay yan kasi nakita nila talaga gumagalaw ang lupa dito. Hapon noong December 5, 2023, niyanig ang ilang bahagi ng Luzon ng magnitude 5.9 earthquake. Sa datos ng PHIVOLCS, sa Lubang, Occidental Mindoro ang naging sentro ng lindol. Naramdaman ang paggalaw ng lupa sa mga karatig probinsya. Pero naramdaman din ito ni Lloyda sa Laguna. Naglabasan na kami, tapos nagdadasal po ako. Kalikasan yan eh. Iligtas lang kami. Sa susunod na taon, plano na nilang lumipat ng bahay. Sa Metro Manila, ramdam din ang magnitude 5.9 na lindol. Ang mga empleyado ng isang opisina sa Makati City nagmamadaling bumaba at lumabas nang makarinig ng alarm sa gusali. Bago ang naging lindol sa Luzon. Nauna nang naranasan ng mga residente sa Mindanao ang pagyanig ng lupa matapos tumama ang magnitude 7.4 na lindol. Sa CCTV video na ito nakuha sa loob ng isang tindahan sa Bislig City, Surigao del Sur, makikita ang naging paggalaw ng mga istante na nasundan ng pagbagsak ng ilang paninda. Ginoo ko, urot yun. Ang ilang bote nga ng alak bumagsak sa sahig at nabasag.
Naitala ang epicenter ng lindol sa dalampasigan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Yung lalim po nito is 26 kilometers. Ito described as destructive. May mga nasira po tayong mga bahay and yung ceiling bumagsak. Habang nagkakasiyahan ang grupong ito sa isang hotel sa Tagum City, Davao del Norte, Oh my God! biglang sumayaw ang mesa at mga inumin sa kanilang harapan. Kung ang ilang guest ng hotel nagawang magtago sa ilalim ng mesa, ang ilan hindi naiwasang matakot at mataranta. Si Glenn ang kumuha ng cellphone video at nag-upload online. Sabi ni Glenn, isa ito sa pinakamalakas na lindol na naranasan nila. Wala kaming mataguan. It's so difficult to quickly dodge under the table as there's also like broken glasses on the floor. Oh my God! Hi guys! Nang mangyari ang magnitude 7.4 na lindol, nasa kanilang lugar sa Bislig, Surigao del Sur, ang residenteng si Ligaya Villegas. Kalagitnaan ng kasiyahan namin, lumindol siya, lumakas as in hindi namin alam kung saan kami pupunta. Nang lumabas na kami lahat, pumutok yung isang poste sa harapan ko. Umatras ako. At sa kapag talikod ko naman, pumutok na naman yung isang poste. So nag-blackout siya. Inalala raw noon ni Ligaya ang kanyang inang may sakit na naiwan sa kanilang bahay. Pagpunta ko doon, nadaganan si mama ng cartoon. Natutulog kasi si mama that time. Sa mga litratong kuha ni Ligaya, makikita ang pinsalang iniwan ng lindol. Sa larawang ito, kita ang malaking bitak sa tulay sa Barangay Poblacion, Bislig City. May pader na humiwalay. Habang nagkabitak-bitak at bumagsak naman ang ilang bahagi sa eskwelahan sa Barangay Santa Maria sa Tagbina, Surigao del Sur. Sa loob ng silid-aralan, bumagsak din ang ilang bahagi ng kisame, habang sa isa pang larawan, tuluyang gumuho ang pader ng classroom. 3 kababayan natin ang nasawi. Mahigit 180,000 families ang naapektuhan niya. Napakarami nun. Marami rin during that time inilagay natin sa evacuation centers. Pinsala naman sa agrikultura, mahigit 110 million. Sa infrastruktura naman, malaki rin ang naging pinsala sa atin. Almost 1 billion pesos ang infrastruktura. Ayon sa FIVOX, walang koneksyon ang nangyaring lindol sa Luzon sa nangyaring lindol sa Mindanao. Generator ng Surigao earthquakes would be the Philippine Trench, and then the generator of the earthquake that happened yesterday was the Manila Trench. Taliwas sa ilang paniniwala na hahantong sa The Big One ang mga nangyayaring paglindol, hindi raw ito masasabi. Walang magsigaw ang election. Lalo na't walang nakakaalam kung kailan mangyayari ang susunod na malakas na lindol. Kaya paalala ng ahensya, sa ganitong mga pagkakataon, mahalaga na maging handa. Yung pagsasanay, drills na ibinibigay ng pamahalaan, mag-cooperate tayo, sumali tayo, lalo na yung mga nasa private sector. Para mailigtas nyo yung mahal nyo sa buhay, iligtas nyo muna yung sarili ninyo. Aralin ninyo saan kayo dapat pumunta kung may lindol. Oh my God! Walang babala at hindi may iwasan. Pero ang lindol, maaaring mapaghandaan. Mahalaga na maging alerto, sumunod sa sinasabi ng mga eksperto, at magkaroon ng tamang kaalaman para makaiwas sa malaking banta na dala ng mga paglindol. Dapat rin nahanda ang response program ng gobyerno sakaling mangyari ang kinatatakutang pagyanig ng lupa. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.